Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan. Bukod po sa lalawigan ng Samar, isinailalim na rin sa state of emergency ang lungsod ng Tacloban sa Leyte. Bunsod ito ng limitasyong ipinapatupad sa San Juanico Bridge na nakakaapekto sa ekonomiya ng Samar at Leyte. Pinangunahan naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang isang interagency meeting upang maresolba ang krisis sa transportasyon. Nagsagawa rin ng ocular inspection ang OCD Eastern Visayas sa gagawing temporary passenger terminal sa Samar. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Mula nang limitahan ang paggamit sa San Juanico Bridge ang 53 taong gulang na tulay na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Para sa 2 taong rehabilitasyon nito, naapektuhan ang daloy ng kalakalan, transportasyon, pagbiyahe ng mga pangunahing produkto, gasolina, medical supplies at emergency services mula Tacloban City patungong Samar. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Samar, naubos ang supply sa mga gasolinahan pero mabuti na lang at may dumating na supply mula sa Bicol. Ang oil depot sa Babatngon, Leyte ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng gasolina sa mga bayan ng Samar. Kaya naman inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Samar ang deklarasyon ng state of emergency upang makontrol ang presyo ng pagkain at krudo. Kasabay nito, isinailalim din sa state of emergency ang lungsod ng Tacloban sa Leyte sa basbas ng Sangguniang Panglungsod epektibo kahapon May 29. At dahil ang tulay ang nagsisilbing main gateway papasok at palabas ng syudad, apektado rin ang kanilang ekonomiya dahil sa atrasadong supply chain at emergency response. Ayon kay Office of Civil Defense Eastern Visayas Director Lord Byron Torrecarion, sa umiiral na state of emergency, pinahihintulutan ang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng mga hakbang upang matugunan ang krisis. Those two declarations really means a lot because they could do so much. Number one, it gives access to our QRF or the different agencies QRF that is responding to the San Juanico Bridge. Secondly, it also enabled us to access yung NBRIM fund natin, which at this point kailangan din for the initial funding of the bridge because as we know, wala pong earmark na pundo from DPWH. So there was a RDC resolution requesting OCD na through OCD na ma-fund yung initial phase ng San Juanico Rehab, which is around 500M through the NDRIM fund. Isinagawa naman ang isang interagency meeting na ipinatawag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon at mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at kinatawan mula sa transportation at logistics sectors. Layo ng pulong na maresolba ang hamon sa daloy ng transportasyon at makabuo ng pangmatagalang solusyon para maibsan ang hirap ng mga pasahero at negosyante na resulta ng paglimita sa tulay sa mga sasakyang may kabuuang bigat na hindi lalagpas sa 3 tonelada. Well, number one, talaga yung pinaka-long-term solution is to repair the bridge. But short of that, yung pinag-usapan ni Secretary Vince during his visit was, one, we need to open Amendayihan Port, number one, no? So that will give us a shorter route, faster turnaround time between Tacloban and Basay, Samar, so really between the island of Leyte and Samar. Secondly, to add the number of our LCT flying that route. And also yung mga libreng sakay natin for those are using naman the bus, no? Libreng sakay from Samar, crossing the bridge, going into Leyte. So that's also one. And then we're also looking at yung isa pa is yung pag-rent ng OCD, ng LST, para po naman sa pag-transport ng mga essential goods, essential items, and perishable goods going to Samar. So yung pong pinag-usapan, and of course nataas din po yung OCD to handle the traffic. Sabi nga ni Secretary Vince, we will build the ports, we will renovate the ports and everything, but OCD has to take care of the traffic and the movements going to and from the port.
Ayon kay Director Torre Carrion, patuloy ang pagtutok ng OCD Eastern Visayas sa aktibidad sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge at nakikipagtulungan ng OCD sa Tacloban LGU sa pagtugon sa problema sa transportasyon. Nakipagpulong din ang OCD kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez upang mapalakas pa ang koordinasyon ng ahensya at LGU. Ayon kay Director Torre Carrion, pinag-aaralan na ang potensyal ng Anibong area na magamit na alternatibong port site para mapaluwag ang trapiko at mapagaan ang dagsa ng mga sasakyan mula Tacloban. We were with Mayor Alfred yesterday morning, and actually doon yun nag-ugat yung usapan to use Anibong as an alternative landing site. That will decongest yung Tacloban port because yung proposal ni Mayor Alfred, that will where mag-offload ng vehicle coming from Samar, and may exempt pa yan sa truck ban. Because if you're going to upload at Anibong, wala ka ng truck ban. Per our meeting with Mayor Alfred kahapon, we already ordered the City Engineering Office to take a look yung sa lalim ng Anibong and the feasibility of putting a barge there as a temporary pier. Ininspeksyon din ng OCD Eastern Visayas kasama sina Samar Governor Shari Antan, Santa Rita Mayor Jade Kai Chu at PDRRMO Head Manuel Van Torrevillas ang pansamantalang passenger terminal sa Barangay Dampigan sa Santa Rita, Samar na magsisilbing drop-off point ng mga pasahero mula Samar. Ito ang magsisiguro na may transportasyon at masasakyan pa rin ng mga residente kahit nilimitahan na ang San Juanico Bridge. That particular site is chosen because number one, we have to decongest the roads leading to San Juanico from Samar side. Because even if the decongestion natin dito sa Leyte side, may konting build-up pa doon sa Samar side because they used to drop yung passengers sa libreng sakay at the foot of the bridge, which is not conducive for traffic management. That's why, together with Governor Tan of Samar, together with the LTFRB, we have identified lalagay po natin sa may Santa Rita yung temporary terminal. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, lalagyan ng bantay sa lahat ng oras ang terminal. Nagbigay rin ang OCD ng 30 unit ng 500-watt solar lights upang lumiwanag ang lugar pati na rin sa mga nakatalagang checkpoints 24/7. Dalawa pang binigyan natin, we gave 25 pieces to PPA. That's going to be used for Amindayahan Port. And then we also give 30 pieces to the municipality of Santa Rita through the efforts of Governor Shiril Tan. This is for use doon sa terminal na siniset up natin. Samantala, pinangunahan mismo ni OCD Eastern Visayas Director Torre Carrion ang inspeksyon ngayong araw sa Amandayehan Port sa Basay, Samar na kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitasyon. Kasama ng OCD Eastern Visayas sa inspeksyon ang Tacloban City Maritime Police. Inihahanda ang pantalan para sa pansamantalang pagbubukas nito bilang tugon sa dumaraming bilang ng mga stranded na truckers dahil sa ipinatutupad ngayon na limitadong access sa San Juanico Bridge. Inaasahang magiging operational ang Amandayehan Port sa loob ng 2 linggo para maging alternatibong ruta at masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng mga kalakal at mahalagang serbisyo sa buong Eastern Visayas. Ayon pa kay Director Torre Carrion, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad ang kaligtasan ng publiko at mga commuter habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng tulay na nakaaapekto sa buong rehiyon.